Come here! Nag-viral nitong Pebrero ang post ng isang Philippine Coast Guard sa Turtle Island, Tawi-Tawi, featuring a wild sea creature na ito. Nang hagisan ng isda, mabilis nila itong ginuha at kinain gamit-gamit ang kanilang mga kamay. What? Oh, wow. Okay, mga kaka, familiar ba kayo sa hayop na ito? Ang video uploader na si Rodney Gumahad, unang beses lang daw makakita ng hayop na ito sa buong buhay niya. Ayon sa ilang netizens, mga sea otter daw ito. Ayon sa Switzerland-based na International Union for Conservation of Nature or IUCN, may 13 species ng otter sa buong mundo. Some live on land, some in freshwater, and others in the sea. Now, isang species lang ang fully aquatic mga kaaha. Ito ang mga sea otter. Ayon sa eksperto, hindi raw sea otters ang nakita sa Tawi-Tawi, kundi ibang species ng otter. It was identified as a smooth-coated otter. Ang smooth-coated otter, medyo may kalakihan siya. Ang mga smooth-coated otter na ito, classified as amphibians, o naninirahan sa parehong tubig at lupa. That makes it different from yung mga talagang sea otter na nakikita na namumuhay sila talaga doon sa dagat, nakalutang, even natutulog, nag-aanak. Mas kakaiba sila doon kasi ito kailangan nila pumasok uli sa mga mangrove, sa mga para magpahinga. Pero alam nyo bang may isang species ng otter na sa Asia lang matatagpuan? Sila ang pinakamaliit na uri ng otter sa buong mundo, ang mga Asian small clawed otter. Dito sa Pilipinas, sa Palawan lang naninirahan ang mga Asian small clawed otters. As their name suggests, maliliit kasi talaga ang mga kamay nila kumpara sa ibang species ng otter. Balak na raw magkaroon ng rehabilitation center for otters sa Palawan. At ang katuwang ng Palawan Council for Sustainable Development, ang pamilya ng 17-year-old na si Ali. Ang nanay kasi ni Ali na si Diana, 10 taon nang nag-aalaga ng rescued otter. Meron pa silang narinig ng mga sigaw-sigaw ng mga otters. And yun, nagtakbuhan sila, try nila hanapin yung otters. Tapos nakita po nila na yung isang otter, nahuli po siya sa isang snare trap na gawa sa nylon. Tapos nakita po nila may taong nakahawak sa snare trap. And yung isang otter po na kapatid, kinakagat-kagat niya po yung tao na nakahawak sa snare trap at sa kapatid niya para maligtas niya yung kapatid. Pero yung tao na nakahawak sa otter, binitawan niya po yung nakita niya na po yung mother ko po. Ilang linggo matapos alagaan ng mga otter, sinubukan daw nila itong pakawalan. Pero ang dalawang otter, nabiktima ulit sa trap ng mga poacher. Kaya minabuti na nila Ali na kupkupin ang mga ito. But of course, meron responsibility ang tao, ang mga community or yung mga citizen na ipaalam doon sa proper authority. Bakit? Kasi ang proper authority, sila yung nakakaalam nung detalye nung hayop na yon, yung otter na yon. So, makipag-coordinate yan, makipagtulungan kung paano mapapangalagaan yung hayop na mas maigi. Humingi raw ng tips ang pamilya ni Ali sa mga government and non-governmental organizations kung paano ang tamang pag-aalaga sa mga otter. Gaya ng kung anong klaseng isda ang dapat ipakain dito. Usually, sila Oshka ay kumakain ng mga 2 kilos of fish a day. So, since dalawa sila, mga 4 kilos. At kung bakit mahalagang na-experience nila ang natural environment. Kailangan nilang lumabas every day since nakaka-boring naman kung doon lang sila sa enclosure nila. So, ayun, nilalabas namin sila either dito sa creek namin or sa beach. Pero out of all the otter species, sila raw ang pinaka-hindi mahilig sa tubig. They spend 70% of their lives on land and only 30% in water. Noong 2022, pinarangalan si Diana ng Otter Oscar Award ng isang conservationist community na International Otter Survival Fund o IOSF. Ngayon, aktibo na rin si Ali sa pangangalaga ng otters dahil layunin ng kanilang pamilya na mas ma-engage ang mga kabataan sa pag-aalaga ng wildlife. Ang ilan sa mga alagang hayop ni Ali, mistulang naging best friends na rin ng mga otter.
Sila ay very playful po. But sometimes, pwede din silang chill. Tapos, rin sila, very squeaky po. Maingay po sila. Pero hindi get along naman din po with the mga other animals. Kung lumaki ang otter doon sa human, usually, nagiging surrogate parents yung human eh. Siya yung nagpakain, nagalumaki. Nagkakaroon ng imprintation. Kung may kasama siyang aso, nagiging imprinted din siya as companion yung aso. Nagiging source na niya, kumbaga sa yun ang nakikita niyang parang family. Pero kung makakita ng otter sa wild, paalala ng eksperto na hindi pala sila dapat bigyan kaagad ng pagkain. Ang drawback niyan kasi every time makakita siyang tao, kala niya pagkain. Pwede siyang saktan. Kung hindi yun na nagpapakain sa kanya, biglang lumapit, binigyan ng ganon, hinuli. So meron siyang repercussion by doing so. Katulad sa ibang bansa, nakikita mo yung otter na nasa ilog, nasa pond, naglalaro lang yan, kinukunan ng picture, nagpa-pose sila, pero hindi nila hinahawakan, hindi nila binibigyan ng pagkain. It's letting them do what is natural for them. And you respect the boundaries. Ang nature and animals, kasama natin yan eh. And usually, ang tao, pag mawala, ang nature magsusurvive. Pero pag ang nature nawala at saka yung mga animals in there, hindi magsusurvive ang tao. So dapat tulungan yan, yung dalawa.